Hey, what's up? Welcome back din sa ating Child Reads some Balls TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Nanindigan ng House Prosecution Panel na dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kabilang sa ipinunto ng prosekusyon ang maliraw na intindi ng depensa sa isang desisyon ng Korte Suprema. Saksi, si Tina Pangiliban Perez. Tinanggap ngayong hapon ng Senate Impeachment Court ang submission ng House Prosecution Panel. Tugon nila ito sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Dito idiniin ng prosekusyon na dapat tanggihan ng korte ang hiling ni Duterte na i-dismiss ang kaso ng walang paglilitis. Kailangan daw isagawa ang paglilitis para mapagtibay ang hustisya, panindigan ng mga prinsipyo ng demokrasya at idiin na walang nakatataas sa batas anuman ang kanyang katungkulan. Hanggang ngayon walang paliwanag. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Lato tayo nanghuhula pa rin. Tinuring niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. It's a sign of no defense. Kasi kung may depensa on the facts, gaya ng sinabi ko, hindi general denial. Specific denial. Hindi totoo sapagkat ito ang totoo. Wala nun eh. Sa sinabi ni Duterte na wala na raw hawak na articles of impeachment ang Senate Impeachment Court dahil binalik ito sa Kamara, Maliho ito. Nung sinerve po yung summons, nandun yung articles of impeachment, na natanggap naman niya, and sinagot niya. Nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. pinabulaanan din ng prosekusyon ang sinabi ng bise na lumabag ang articles of impeachment sa constitutional provision na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang reklamo sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints. Ang iniiwasan ho, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file na flimsy o walang kabuluhan just to bar other legitimate impeachment complaints. Kinontra rin ng House Prosecution Panel ang sinabi ng bise na hindi pwedeng tumawid ang impeachment proceedings mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Maliraw ang intindi ng depensa sa tinukoy nitong kasong Balag versus Senate of the Philippines. Sabi ng prosekusyon, malinaw raw na sinabi ng Korte Suprema na ang Senado ay isang continuing institution at hindi ito nabubuwag sa kada eleksyon. Sa sinabi naman ng kampo ng bise na walang statements of ultimate facts, sagot ng prosekusyon, May bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-code siya ng rule of procedure na paso na. kaya ang hiling ng prosekusyon sa korte, simulan na ang paglilitis. I-convict ang bise, iutos ang pagtatanggal sa kanya sa pwesto at patawan ng habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang public office. Ayon sa House Prosecution Panel, tiwala sila sa proseso ng impeachment at tiwala sila na tutupad ang senator judges sa kanilang tungkulin ng naaayon sa konstitusyon. Binigyan din ng House Prosecution Panel ng kopya ang kampo ng bise. Makakasama po natin si Attorney Paulo Tamase, Assistant Professor mula po sa University of the Philippines College of Law. Good morning po, Attorney. Victoria po at Christian. Welcome po sa Anong Ganap, sir. Welcome.
Good morning, Christian, Victoria, at sa inyong mga tagapakinig. Salamat po. Attorney, nagpasa na nga po, unahin po siguro natin yung mula po sa defense team, nagpasa na ng answer ad cautelam yung defense team ni Vice President Sara Duterte. Una po sa lahat, tama ba ang pronunciation ng cautelam ay cautelam? At ano po ba Ano ang ba yun? ibig sabihin ng answer ad cautelam? So, magandang tanong ho yun, no? Lalo na sa mga hindi familiar dun Yes. sa legal language na ginamit ng answer. Cautelam po, tama po yung pronunciation. Yay. Ibig sabihin po nun ay may pag-iingat, no? With caution. Kadalasan, parang code yan sa mga abogado pag naghahain sila ng isang pleading sa korte kung saan inaamin nila na tungkulin nila magsabit ng sagot, ngunit hindi pa nila inaamin na may kapangyarihan yung korte sa kanila. So para lang hindi magmukhang nag-submit na sila, no, o umamin na sila dun sa jurisdiction ng korte, kadalasan fina-file yung ganyan na pleading. So, in effect, pwede pang questionin yung jurisdiction ng court dahil ganyan yung kanilang final na pleading. Yun yung malinaw na balak nila. No, kung bubusisiin nyo yung answer, nakasulat din kasi doon sa unang paragraph nila, unang talata nung sagot nila na parang hindi nila binibitawan yung mga maaari nilang iakyat na objection doon sa jurisdiction o kapangyarihan ng Senado. Okay. And sir, doon din sa first page nakalagay na agad na pinapa-dismiss ng defense team yung impeachment complaint dahil void ab initio, wala raw pong bisa from the beginning dahil doon sa 1-year bar rule. Dahil merong, in effect, 4 na impeachment complaints na isinampa kay VP sa House pero inupuan di umano yung 3 at yung 4th lang yung kanilang ginamit. Ano po ang take nyo dito? Yun yung mahalaga yung sinabi mo, no? Di umano yun. So, mahalaga na pag umakyat yung issue na yan at didesisyonan siya ng Senado, kailangan nila tignan kung ano talaga yung mga facts o yung nangyari doon sa House of Representatives. So, siguro yung unang importante na punto. No? Kaya din delikado yung na banggit, I think, ni Senate President Escudero kamakailan na pwedeng bumoto na lang yung Senado na kahit wala pang paglilitis, no, na i-dismiss ba yung complaint batay doon sa mayorya nila. Delikado yun kasi kung korte pa ito, mayroong pagkakataon dapat yung mga partido na patunayan na hindi totoo yung mga sinasabi ng di umano nangyari sa House of Representatives. Pangalawa, isa sigurong mahalagang punto dyan ay yung pagdating doon sa kung titingnan lang natin yung mga alegasyon nila ni Vice President Duterte, parang sinisisi kasi nila yung Secretary General ng House of Representatives. Yes, oo. Kahit aminin pa natin yun, delikado yung proposition nila na kung may pagkakamali nga talaga sa Secretary General, na isisi yun sa buong House, sa plenaryo. Kasi yung Secretary General ng House of Representatives ay isang opisyal lamang ng House. No? Hindi naman natin inihalal si Secretary General Veloso. Tama no, kung tama yung pangalan. Reginald Velasco. Tama. Reginald Velasco. Sorry. At mahalaga yun kasi ang tungkulin na mag-impeach at yung mga patakaran ng saligang batas sa impeachment ay nakatuon sa House of Representatives mismo, hindi sa mga opisyal nila. So kung titingnan lang natin yung mga alegasyon doon sa answer, mukhang may problema din yung argumento nila. Pero doon sa procedure na nangyari sa House, sir, tama ba yun? Kasi di ba ang sinasabi, kapag may nag-file, once na may mag-file, dapat ipadala na sa Speaker's Office, sa committee, pero ang nangyari nga, hinintay yung 4th impeachment complaint. So, kailan ba bibilang ng first impeachment complaint? Kapag final kay SecGen? Kapag pinadala sa office ni Speaker? Paano po ba? So kung titignan natin yung dating practice ng House, no, at yung nakasulat sa saligang batas, meron talaga dong direksyon na within 10 session days, dapat maisama sa order of business ng House of Representatives, no, yung isang impeachment complaint at ma-refer naman sa Committee on Justice within 3 session days. Nasa saligang batas yan. So hindi ko alam mismo, wala naman akong knowledge dun sa facts mismo na nangyari sa House kung nangyari nga talaga yon o kung ano yung mga dahilan ng House of Representatives, particularly ni Secretary General Velasco, kung bakit hindi siya na-refer. Pero
despite that, yung uncertainty natin dun sa mga nangyari talaga sa House, siguro nalilihis nito yung isang punto tungkol dun sa rule na iyon, kung bakit may gano'n na patakaran sa saligang batas. At pinapaliwanag yun ng Korte Suprema na kaya may ganoon na patakaran ay una, no, para hindi mapatagal masyado yung proseso. Pangalawa, upang hindi siya maging pagkakataon na maharas yung isang respondente sa impeachment complaint. Siguro, at kung titignan naman natin yung House of Representatives na proseso, kung ano nangyari sa kanila, hindi naman pa kasi pinasagot si Vice President Duterte. So mukhang sa palagay ko hindi pa naman, no, kung ilang ang titignan natin na facts, mukhang hindi naman nalabag yung 1-year bar rule. Siguro, attorney, pakipaintindi lang sa publiko kasi ang dami-daming prosesong nangyayari ngayon, di ba? Naguguluhan na yung taong bayan. Parang at the end of it, ang gusto lang naman ng mga tao either matuloy ang impeachment or hindi. Pero ang dugo at ang technical ng mga nangyayari ngayon, gaano po ba kahalaga itong pinagdadaan ng mga proseso na ito ngayon na may mga pinapasubmit, may mga kini-question? Ano po ang magiging in-effect nito moving forward dito po sa pinag-uusapan nating impeachment trial? Sige. Siguro kung yung pag-uusapan lang natin ay yung mga hinain ng partido, mahalaga yung articles of impeachment galing sa prosecution, mahalaga yung answer galing sa depensa. No? Mahalaga yung dalawa na iyon dahil batay sa nakaraan natin na experience sa impeachment, binibigyan talaga natin ng pagkakataon yung depensa na mabigyan naman yung version niya. No? So, mahalaga talaga yun sa ating sistema kasi pagkakataon din ng impeachment para sa isang opisyal na akusado, nalilisin ng kanyang pangalan. Yung iba pang nangyayari, no, yung moves to dismiss it on these procedural objections, babalik tayo dun sa issue nung ni-remand sa House of Representatives, yan yung mga bagay na hindi mahalaga sa pananaw ko, sa akademikong pananaw ko lang. Kasi kung una, titignan natin yung saligang batas, malinaw yung proseso. Diba? Galing muna sa House, tutungo siya sa Senado, maglilitis doon. Kung titignan natin yung patakaran ng Senado, malinaw din yung rules on impeachment nila. Bibigyan ng pagkakataon yung depensa na sumagot, matapos nun maglilitis sila. So lahat nitong mga parang panggulo sila doon sa nangyayari. At tama yung sentimiento mo, ng taong bayan din siguro, na bakit ba tayo nakafocus doon sa mga legalidad na kailangan natin sumangguni sa mga abogado? Yung impeachment, proseso yan na accessible sa lahat ng tao. Kung babalikan niyo yung corona impeachment at estado impeachment, kahit hindi ka abogado, hindi pa ako abogado, maiintindihan mo yung proseso na yun kung nanonood ka lang. Kasi malinis nga yung proseso sa saligang batas. So, siguro importante para sa mamamayan, sa inyong mga tagapakinig, no, at sa civil society natin na magpatuloy na tignan itong kaso na ito kahit naguguluhan na tayo minsan at mag-focus tayo dun sa pinakamahalagang bagay, which is yung pagpapakita ng ebidensya at pagdinig dun sa depensa din ni Vice President Duterte. Opo. So last na lang, sir. So hindi pwede yung motion to dismiss na nabanggit nga ni SP Escudero? Sa palagay ko, no, hindi. Hindi siya pwede dahil sa dalawang main reasons. Una, wala siya sa rules ng impeachment. Okay? At ilang beses na natin mukhang nailabag yung rules na iyan. Importante na bumalik doon. Yung rules kasi, binibigyan niya ng pagkakataon na maayos yung proseso sa isang question na alam naman natin mahirap siya politically. Diba? Nahahati yung bansa natin. Yung rules, ang trabaho niya ay para pag-usapan lang natin kung ano yung pinakamahalagang bagay. Yung pangalawang dahilan, mabilis lang, ay batay siguro yan sa practice ng Estados Unidos. Kasi mayroon nga naman talagang pagkakataon sa kanila kung saan pinagbotohan ng Senado nila kung i-dismiss yung complaint na wala pang paglilitis. Yung pinaka-recent na was yung impeachment trial ni Secretary Mayorkas. Hindi natin sinusunod ng perpekto yung proseso ng Estados Unidos. May sarili tayong saligang batas, may sarili na tayong proseso ng impeachment. At batay dun sa dalawang nakaraan natin na paglilitis kay Chief Justice Corona at kay President Estrada, mas mahalaga sa taong bayan natin, hindi yung boto na political, but yung pagpapakita ng ebidensya at pagdedesisyon batay dun sa ebidensya. Sa proseso ng Estados Unidos, pwede kasi silang bumoto na hindi nakikita ng lahat ng taong bayan yung ebidensya. Pero sa atin, nag-develop yung practice natin na yung taong bayan mismo dapat may role dito, nakikita nila yan.
So kung babasahin natin yung saligang batas natin at titignan natin yung impeachment mula sa lente ng pananagutan, dapat sundin natin yung proseso na makapaglalabas ng ebidensya. Hindi yung nalilihis tayo mula doon sa pagkakataon na makita kung ano yung katotohanan. Nako, Attorney, bitin po kami. Bitin! Pasensya na. Sana po makuha po namin kayo sa susunod na Opo. pagkakataon. Thank you very much po sa inyong insights po, Attorney. Salamat, attorney. Next time po Sige po. ulit. Opo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Yan po si Attorney Paulo Tamase na may magagandang points about the impeachment. Yes. Assistant Professor po mula Bitin. po sa Sa UP ulitin po. College of Law.